Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2186, unang ginang ni Green Jade Clouds. Ang panloob na bahagi ng Godly Cloud City ay malawak. Maraming tao ang nanunood sa mga labanan mula roon. Nang makita nila ang mga siguradong mapupunta sa top 100, natuwa sila. Ang mga cultivator na iyon ay nakapasa sa lahat ng mga unang round. Nasa top 100 siya. Malayang makakapaglakbay siya pabalik-balik, naisip ni Zhu Shenfeng, na malungkot na nakatitig kay Lin Feng. Natalo siya laban kay Lin Feng noong araw. Ngayon ay makakarating na si Lin Feng sa mundo kung saan siya nakatira ng malaya. Si Duan Feng ay may kabaligtaran na reaksyon, ngumiti siya ng walang pakialam. Si Brother Lin Feng ay mapupunta sa pinakamataas na daan, anuman ang mangyari. At saka, baka magpapatuloy siya sa pagangat sa rankings. Napakalakas niya, baka sasali rin siya sa Fortune Shrine. Gayunpaman, magiging komplikado ang pagiging isa sa mga pangunahing disipulo ng Fortune Shrine. Mataimtim at magalang na tiningnan ng mga tao ang mga cultivator sa mga haligi. Ang mga susunod na labanan ay magiging mas malupit. Dahil sila ay nasa pinakamataas na daan, sila ay pinayagang maglakbay ng malaya papunta at mula sa panloob na bahagi ng Godly Cloud City, ngunit ang mga susunod na labanan ay magiging malupit. Ang susunod na hakbang ay subukan at mapunta sa top 50 para makasali sa Fortune Shrine. Sa itaas ng hangin, tumingin ang manghuhula sa karamihan at ngumiti. Kumaway siya, at lumipat ang mga ilaw patungo sa mga kalahok. Sa pagkakataong ito, muli silang tumanggap ng mga setro, ngunit mukhang mga susi ang mga ito. Tutang sila sa harap ng mga contestant. Maaari mong gamitin ang iyong makajos na kamalayan upang pagsamahin ang mga setro na iyon. Sa hinaharap, maaari mong gamitin ang mga ito upang makapasok sa panloob na bahagi ng lungsod. Sa susunod na round, kakailanganin mo rin silang gamitin. Matiag ang sabi ng manghuhula. Kilala na natin ang mga cultivator na mapupunta sa top 50. Ngayon, pupunta ka sa isang maliit at makitid na maulap na palasyo. Sa loob, maraming panganib, at maaari kang makabangga ng iba. Ibinigay ko sa inyo ang mga setro na iyon dahil sana walang mamatay sa inyo. Tutal nakarating ka dito, bihira ang mga tulad mo. Sa makatuwid, kung nahaharap ka sa panganib, gamitin ang setro upang lumabas. Ngunit kung gagamitin mo ang setro upang lumabas, ang iyong posisyon ay nasa ibaba ng mga ranggo. Magiging ganyan hanggang sa lumabas ang top 30. Nang marinig ng mga tao ang manghuhula, napangiwi sila. 30 tao. Sa pagkakataong ito, 50 tao ang hindi matatanggal, ngunit 70. Napakalupit. Ang unang 30 cultivator ay magiging napakalakas. Sino ang mapupunta sa top 30? Kahit ang mga henyo sa mga haligi ay hindi maisip. Sa round na ito, 70 tao ang matatanggal, iyon ang mas mayorya. Siyempre, ang nangungunang 50 ay magkakaroon ng posibilidad na sumali sa Fortune Shrine. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa loob, ngunit ayon sa manghuhula, ang pinakamagandang bagay ay ang maalis sa huli hanggat maaari. Muling pinaliwanagan ng mga ilaw ang plataporma. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang isang madilim at madilim na sinaunang kastilyo. Bukod dito, napagtanto ng karamihan na wala silang makita. Mapapanood kaya nila sa oras na ito. Mayroong 100 madilim na pinto sa kadiliman. Iyon ang mga pasukan. Sinabi ng manghuhula sa mga mandirigma. Pumasok kayo. Sana manatili kayo sa loob ng buong panahon. Parehong mga patakaran. Dahil karamihan sa inyo ay matatanggal, makikita natin kung gaano kayo katatag at katatag. Matapos marinig ng mga mandirigma ang manghuhula, pumasok sila sa sinaunang kastilyo, kasama nila si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan. Nagsara ang mga pinto sa kanilang likuran. Hindi makita ng mga tao sa labas ang nangyayari sa loob. Makikita lang nila ang paglabas ng mga natanggal na tao. Sa kasamaang palad, hindi namin makikita ang pambihirang round na ito. Napabuntong hininga ang karamihan. Naiinis sila. Ano ang mangyayari sa loob ng madilim na palasyo? Pumasok si Lin Feng sa sinaunang kastilyo. Isang madilim na daan ang bumungad sa kanyang harapan. Sa magkabilang gilid ng landas ay may estatwa. Ang lahat ng mga estatwa ay may hawak na napakatalas na talam ng demonyo. Ito ay mapanganib. Nakaramdam ng lamig si Lin Feng sa loob. Ang setro sa kanyang ikatlong mata ay kumislap ng hindi maliwanag. Kung nahaharap siya sa panganib, magagamit niya ito para umalis. Sa makatuwid, maliban kung siya ay pinatay sa pamamagitan ng sorpresa, hindi siya mamamatay sa loob. Kahit na may nagtangkang pumatay sa ibang tao, dahil ang mga tao ay maaaring buhayin ang mga setro sa kanilang makajos na kamalayan, ito ay magiging mahirap. Lumitaw ang mga pakpak sa kanyang likuran, nagsimulang mag-intertwine ang walang laman na lakas ng espasyo. Pinuno ng malalakas na cosmic energies ang hangin. Kumislap ang silhwete ni Lin Feng, at sumanib siya sa hangin. Gayunpaman, nang magsimula siyang gumalaw, nagsimula na ring gumalaw ang mga estatwa. Pinutol ng matatalim na enerhiya ng demonyo ang lahat sa paligid nila hindi. Nagulat si Lin Feng. Ang mga enerhiya ay magulo, talagang walang pattern. Hindi niya matatawid ang mga ito kahit gumamit siya ng bilis. Mabilis siyang umatras at bumalik sa simula ng landas. Tumigil din sa paggalaw ang mga estatwa. Paano kung nanatili ako dito at hindi lumipat? Siya ay nagtaka.
Gayunpaman, mabilis niyang nakalimutan ang taktika na iyon habang ang mga estatwa ay nagsimulang palapit sa kanya ng sabay-sabay, na itinaas ang kanilang madilim na mga talem. Maaari ba akong umasa sa lakas sa pag-atake? Tanong niya sa sarili. Tinitigan niya ang mga estatwa at pinakawalan ng isang nakakatakot na demon chi bago muling sumulong. Napuno ng matatalim na ilaw ng blade ang hangin. Naputol ang mga ilaw ng demonyo para sa kanya. Makapangyarihan ang mga blade light na iyon. Naisip ni Lin Fang. Siya ay sumuntok, at dalawang blade lights ang nasira. Kasabay nito, hinampas niya ang isang estatwa gamit ang isang espada, ngunit ang estatwa ay nakatayo sa kanyang lupain. Si Lin Fang ay namangha. Naunawaan niyang hindi niya kayang sirain ang mga estatwa. Si Lin Fang ay mukhang nag-iisip at lumipat pabalik. Natahimik ang mga estatwa. Kailangan kong magpatuloy ng walang humpay para makaalis. Nagsumpa siya. May pakpak pa siya, naging itim ang mga mata. Tiningnan niya ang lahat ng mga estatwa, walang makatakas sa paningin ni Lin Fang. Muling umatake si Lin Fang, muling lumitaw ang mga blade lights. Pinutol ang espasyo. Nasira ang silhouette ni Lin Fang. Nag-strike siya sa hangin, nasira ang dalawang blade lights. Ginamit niya ang kanyang kanang kamay para sumuntok ng tuluyan. Kasabay nito, pinalo niya ang kanyang mga pakpak, na nagiging isang sinag ng liwanag. Naglakbay siya sa ikatlong bahagi ng landas. Gayunpaman, lahat ng blade lights ay gumalaw kasama niya, nakikita ni Lin Fang silang lahat. Hindi siya tumigil. Ang pagpatuloy ang tanging paraan. Siya ay tumingin maliksi at kaaya-aya, ngunit ang kanyang silhouette ay baluktot. Kasabay nito, pinakawalan niya ang sword intent na nakakalat sa lahat ng direksyon sa paligid niya at sinira ang blade lights. Gayunpaman, maraming blade lights pa rin ang nagbabanta sa kanya. Ang mga blades na iyon ay brutal at maaaring pumutol ng espasyo, kaya syempre maaari rin silang pumatay ng mga tao. Kahit na sa kanyang pisikal na lakas, hindi sigurado si Lin Fang na makakalaban niya ang mga ito. Nang marating ni Lin Fang ang 2 at 3 ng landas, isang blade light ang kumikinang at bumaril patungo sa kanya. Sirain. Malakas na sigaw ni Lin Fang. Iniluwa niya ang layunin ng sword, at humina ang liwanag ng talem. Tinawid ito ni Lin Fang, at sa kanyang pisikal na lakas, nasira ang liwanag nang tumawid siya dito. Napapaligiran siya ng napakaitim na demon intent. Asar. Sinuntok ni Lin Fang. Sinira ng kanyang lakas ang lahat sa kanyang daan. Siya barreled down ng landas tulad ng isang cannonball, pagsira sa lahat ng bagay sa kanyang landas. Matapos masira ang huling ilaw ng blade, narating ni Lin Fang ang isang junction. Ang lahat ng mga landas ay napakalawak. Gayunpaman, hindi sila sapat na malaki para sa mga labanan. Sa kanyang harapan, napansin ni Lin Fang ang isang napakagandang babae. Ang kanyang chi ay hindi kapani-paniwala. Nang makita niya si Lin Fang, sumimangot siya. Sinulyapan niya ang numero sa itaas ng kanyang ulo. 76. Naalala niya na noong una ay nasa ika-105 na pwesto si Lin Fang. Natalo niya ang kanyang kalaban para bumaba sa ika-76 na posisyon. At siya ay nasa ika-11. 11. Natigilan si Lin Fang. Nasa top 20 siya, talagang pambihira. Siya lang din ang babaeng nasa top 20. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw, kumikinang ang mga bituin sa hangin. Ang magandang babae ay napapaligiran ng mga nakakapansing ilaw. Si Lin Fang ay biglang napalibutan ng kadiliman at mga bituin. Umalis ka na, mahinahong sabi ni Zhu Yi kay Lin Fang. Ang tanging lugar sa kontinente ng Siyam na ulap kung saan ang unang ginang ay mas malakas kaysa sa unang guro ay ang Green Jade Clouds. Kinokontrol niya ang lakas ng bituin at kaya niyang ipatawag ang lakas ng mga bituin. Sabi ni Lin Fang, habang nakatingin sa babaeng iyon ng mahinahon. Ang babaeng ito ay First Lady ni Green Jade Clouds. Iniunat ni Zhu Yi ang kanyang mga kamay at pinaikot ang lakas ng bituin. Ang mga naglalakihang bituin ay bumaba mula sa langit upang salakayin si Lin Fang. Kaya niyang kontrolin ang mga bituin. Gaano kalakas? Naisip ni Lin Fang nang makita niya ang lahat ng mga bituing iyon. Nag-condense siya ng lakas sa kanyang kamao at sumuntok. Naghiwa-hiwalay ang naglalakihang mga bituin. Naramdaman ni Lin Fang ang isang mabigat na lakas sa likod nila. Naiintindihan niya na ang babaeng ito ay talagang napakalakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2187, pag-aalis ni Hao Qinglin. Maraming tao ang napakatalino sa kontinente ng Siyam na ulap. Ang ilang mga tao ay may mga king type na katawan. Siyempre, bukod sa kanila, mayroon ding mga tao na may mga espesyal na uri ng katawan. Napakalakas ng unang ginang ng Green Jade Clouds at mayroon siyang espesyal na uri ng katawan. Isang bituing katawan. Sa landas ng paglilinang, ang mga espesyal na katawan ay nauugnay sa espiritu ng cultivator. Matapos makapasok sa layer ng Zunchi, ang mga espiritu ng mga cultivator ay sumanib sa kanilang dugo. Ang paggamit ng kapangyarihan ng kanilang mga espiritu ay mas natural. Naging mas madali din para sa kanila ang paggamit ng ilang spells. Ang unang ginang ng Green Jade Clouds ay makakapaglabas ng ganoong lakas salamat sa kanyang espiritu at espesyal na uri ng katawan, kaya niyang ipatawag ang mga bituin. Sa maliit at makitid na landas, si Lin Fang ay natigil sa ulan ng mga bituin. Sa sandaling iyon, ang unang ginang ng Green Jade Clouds ay hindi gumamit ng napakalakas na pag-atake. Nagulat siya at napatitig kay Lin Fang.
Alam niya na ang pisikal na lakas nito ay hindi kapani-paniwala, mas mahusay kaysa sa kanya. Buksan ang mundo ng bituin. Magkakaiba tayo ng landas. Maaari mo akong isama. Mahinahong sabi ni Linfang. Malamig na ungol ni Zui. Ang kanyang mga bituin ay naging mas nakakasilaw nang siya ay ipatawag ng higit pa sa mga ito. Ang mga meteorite ay patuloy na gumagapang sa kalangitan. Ito ay hindi kapani-paniwala sa kadiliman. Umuulan ang mga bituin sa gabi. Malamig ding umungol si Linfang. Dahil gustong lumaban ang unang ginang ni Green Jade Clouds, wala siyang pagpipilian. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong at lumitaw ang nakakatakot na demonyong Kalpa Thunderlight sa paligid niya. Siya ay bumangon sa himpapawid, ang 10,000 bagay ng paglikha ay nagsimulang mag-intertwine na. Ang kanyang demonyo at kidlat na cosmic energies ay pumuno sa hangin, ang mga meteorite ay patuloy na sumasabog at naglalaho. Sumimangot si Zui, napakalakas talaga ng cosmic energies ng lalaking ito. Hindi lamang si Linfang ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pisikal na lakas, ang kanyang cosmic energies ay mas malakas din kaysa sa kanya. Sa makatuwid, maaari niyang sirain ang kanyang mga meteorite. Gayunpaman, nagulat lang si Zui. Mabilis siyang kumalma at ikan-away ang kanyang mga kamay. Ang mga ilaw ay sumiklab, at ang mga ilaw ng bituin ay nakapalibot kay Linfang. Explode. Malamig na sigaw ni Zui. Kaagad, ang walang katapusang bilang ng mga ilaw ng bituin ay naging mapanirang lakas at mabilis na bumaril kay Linfang. Napakalakas ng spell. Madali niyang papatayin ang mga taong medyo mahina sa kanya gamit ang mga ganitong spell. Ito ay isang nakamamatay na spell. Naisip ni Linfang, walang kulang sa mga kakaibang bagay sa walang hangganang mundong ito. Ang kontinente ng Siyam na ulap ay napakalawak, at napakaraming mga henyo. Ang mga ilaw ng Deva Marakalpa ni Linfang ay naging mas makinang at sumanib kasama ng kanyang mga kidlat na enerhiya, humahampas sa mga bituin. Lumakas ang enerhiya sa kanilang paligid. Si Linfang ay naliligo sa lakas at dahan-daang naglakad pasulong tulad ng dati. Ang kanyang mukha ay malamig, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Nang makita ni Zui na mukhang relaxed pa rin si Linfang, ang mga ilaw ng bituin sa paligid niya ay naging mas nakakasilaw. Malamig siyang umungol, at lumipat patungo kay Linfang, mukhang isang celestial na nilalang. Sumugod siya ng may matigas na kalooban, na parang walang makakapigil sa kanya. Inilabas ni Linfang ang kanyang sword intent. Ang mga espada ng Holy Spirit ay umiikot sa paligid niya pati na rin ang mga ilaw ng demonyong kalpa. Ang kanyang lakas ng demonyong kalpa ay naging isang itim na demonyong kalpa na espada. Lumitaw ang mga bitak sa kanilang paligid sa kadiliman. Ang mga bituin ay kumikinang. Lumapag si Zui sa harap ni Linfang, iwinagayway ang kanyang mga kamay, at ang mga bituin ay umusad ng pasulong. Emph! Ungol ni Linfang. Lalong sumabog ang death down ng kanyang haring demonyo. Ito ay lumundag at dinala ang lahat. Gayunpaman, naramdaman ni Linfang na kahit mahina ang pag-atake ng babae, nakakatakot ang kanyang depensa. Wala itong kinalaman sa kanyang paglilinang, ito ay dahil sa kanyang espesyal na katawan. Si Linfang at Zui ay lumakad palapit sa isa't isa ng dahan-dahan at nadagdagan ng lakas. Sinimulang kantahin ni Linfang ang kanyang incantation, invisible at intangible sound waves na tumatagos sa eardrums ni Zui. Patuloy na nagbabanggaan at sumasabog ang enerhiya ng dalawang cultivator. Naramdaman ni Linfang na lumalakas ang kanyang atake. Sa likod niya, may milyon-milyong bituin, ito ang pangunahing lakas niya. Tumayo sila sa isa't isa, na parabang pinagkasunduan ng isa't isa. Tumingin si Linfang kay Zui. Ang mga bituin ay patuloy na kumikinang sa kanyang likuran. Ang lakas ng bituin ay ang kanyang lakas. Kung hindi, hindi siya makakabangga kay Linfang. Dahil gusto mo talagang lumaban, paglalaroan kita. Malamig na sabi ni Linfang. Magdalamhati. Lumitaw ang mga makinang na ilaw. Si Linfang ay nanatiling hindi gumagalaw tulad ng isang bundok, na parabang ang 10,000 bagay ng paglikha ay hindi makakaapekto sa kanya. Sumimangot si Zui at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga bituin ay nawala, ang kanyang silweta ay kumikislap, at siya ay nagtungo sa isang landas. Ayaw na niyang makipag-away. Hindi niya kailangang makipaglaban sa mga taong masyadong malakas, at hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas si Linfang. Nang makita siya ni Linfang na umalis, hindi niya ito hinabol. Katulad niya, naisip niya na hindi niya kailangang makipaglaban sa mga taong masyadong malakas. Sa pag-ikot na iyon, ang pinakamahalagang bagay ay upang maalis ang mga tao. Sa makatuwid, pumili si Linfang ng isa pang kalsada, ngunit hindi katulad ng Zui. Mag-isa lang siya sa daan. Hindi alam ni Linfang na talagang pinlano ng Diviner ang lahat ng makakabangga nila sa round na iyon. Kung nakita ng mga tao mula sa labas kung ano ang nangyayari sa loob, napagtanto nila na ang maulap na palasyong iyon ay talagang isang selyadong at pabilog na labyrinth, at patuloy itong binabago ng manghuhula sa lahat ng oras. Sa ganoong paraan, 2 tao lang ang maaaring magkasama sa isang landas sa parehong oras. Kung nakikita ng karamihan, mapapansin din nila na ang mga tao ay nakabunggo lamang ng mga tao sa kabilang dulo sa ranggo. Halimbawa, ang unang nag-rank ay nakabangga ng mga taong nasa huling 10 ng listahan, at ang nangungunang 10 ay nakatagpo din ng mga taong nasa ibaba ng mga rangkang. Ang mga tao sa tuktok ng ranggo ay hindi nagkita sa yugtong ito.
Nakatagpo ni Linfang si Zuyi dahil siya ay nasa ibaba ng rangkang at si Zuyi ay nasa tuktok. Siyempre, may mga natanggal dahil sa mga blade lights. Naipasa ni Linfang ang pagsubok sa mga blade lights at nakipaglaban sa unang labanan, ngunit hindi siya naalis. Sa makatuwid, ang kanyang pangalawang kalaban ay hindi ganoon kalakas, ito ay isang taong nagranggo ng 50 something. Nakipaglaban lang ang taong iyon laban sa isang taong nagraranggo ng mahigit sa ika-30. Hindi niya napatay ang kanyang kalaban, pinili nilang tahakin ng iba't ibang landas. Nang makita ni Fu Lun na ang kanyang kalaban ay nasa ika-76 na pwesto, naisip niyang maswerte siya at ngumiti ng walang pakialam. Tila nakaka-encounter siya ng mga tao mula sa ibaba ng ranggo lamang. Kahit malakas sila, hindi nila kayang makipagkompetensya sa kanya. Nang makita niya si Linfang, kumbinsido siyang hindi mas malakas si Linfang kaysa sa kanya. Fu Lun at itinapon ang sarili kay Linfang. Sa sandaling iyon, iniisip pa rin niya ang mga talon ng mga estatwa. Kumbinsido siya na malamang na naharaang ng mga estatwa ang 100 tao at sa mga unang laban, 20-30 tao ang aalisin din. Ibinatay niya ang kanyang pagsusuri sa dalawang hypotheses na iyon. Sinubukan niyang magbilang. Kung 30 tao o 40 tao ang maalis, pagkatapos ng ikalawang round ng mga laban, 50 tao ang matatanggal, at pagkatapos ay mapapamahalaan niya maging kwalipikado at ma-access ang Fortune City. Masigasig na siya sa pagiging miyembro ng Fortune City. Ngunit sa totoo lang, mali ang pagsusuri ni Fu Lun, hindi dahil maraming tao ang naalis. Maraming tao ang nagpasya na huwag lumaban at tumahak sa iba't ibang landas. Biglang napagtanto ni Fu Lun na hindi siya pinalad. Fu Lun sa labas sa mga haligi, natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang noo. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla, at siya ay nanginginig. Nilinggan niya ang paligid. Wala pang 30 tao ang naalis. Ang numero sa itaas ng kanyang ulo ay nagbago din, siya ay 72 na ngayon. Ang round na ito ay hindi ganap na patas, ngunit hindi kailangan ng Fortune Shrine ng patas na laban. Kailangan nilang maalis ang mga tao para sa mga huling laban. Magiging patas ang mga iyon, kaya sapat na. Wala silang maisip na simpleng solusyon para maging ganap na patas ang bawat pag-ikot, kung hindi, ito ay magiging masyadong komplikado. Yung Fu Lun. Siya ay mula sa northern town ng Godly Cloud City, mula sa Fu Clan. Malakas talaga siya. May potensyal siyang mapunta sa top 50, at ngayon ay inalis na siya. I wonder kung sino ang nakatalo sa kanya. Daldal ng maraming tao nang makita nila si Fu Lun. Hindi sila makapaniwala. Parami ng parami ang mga tao na lumilitaw sa mga haligi. Isang taong kilala ng mga kaibigan ni Linfang ang nagpakita. Hao Qinglin. Natanggal din siya. Hinatak ni Hao Qinglin ang mahabang mukha. Sinubukan niyang maging kalmado habang bumuntong hininga. Mukhang napakahina ko kumpara sa malalakas na cultivator na iyon. Pagkatapos bumalik, magsasanay ako ng cultivation sa abot ng aking makakaya. Ibibigay ko ang lahat. Isang sandali bago, siya ay nakipaglaban sa isang unang laban, siya ay nanalo at pagkatapos ay nagpatuloy. Pagkatapos ay nakatagpo siya ng isang napakagandang babae na maaaring gumamit ng kapangyarihan ng mga bituin. Hindi siya malakas sa pisikal, ngunit ang kanyang mga spell ay hindi kapanipaniwala at ang kanyang lakas. Sa huli, kailangan niyang gamitin ang Cetro. Hindi siya makakasama sa Fortune Shrine, ngunit hindi siya masyadong nalungkot dito. Desidido siya. Ang hindi pumatay sa kanya ang nagpalakas sa kanya. Magpapatuloy siya sa pagsasanay ng paglilinang ng may hindi matitinag na kalooban. Ang nakatalo kay Hao Qinglin ay si Zuyi, First Lady ng Green Jade Clouds. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2188, naalis ang unang guro. Ilang sandali pagkatapos ng Hao Qinglin, muling lumitaw si Jianmang sa kanyang haligi. Salamat sa kanyang makajos na kamalayan, naramdaman niya ang presensya ni Hao Qinglin at sinabing, "Naalis ka na rin." "Oo, hindi ako malakas. Kung wala si Linfang sa nakaraang round, naalis na tayo ni Chu Chunkyu at ng iba pa." Mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Sinubukan niyang maging kalmado. Siya ay hindi sapat na malakas, ito ay isang katotohanan at tinanggap niya iyon. Sa hinaharap, magsasanay siya ng husto sa paglilinang. Ito ay isang karanasan, at ito ang nagpalakas sa kanya. Sa totoo lang, inalis ako ni Chu Chunkyu. Bulong ni Jianmang. Nagulat si Hao Qinglin, at pagkatapos ay tumawa. Malas talaga si Jianmang, pero safe and sound pa rin siya, iyon ang pangunahing bagay. Maganda ang ginawa nila para sa pagpupulong na ito ng kontinente ng siyam na ulap. Sana magtagal pa doon sina Lang Ye at Jun Moshi. Bulong ni Hao Qinglin, nakatingin sa madilim na palasyo. Umaasa siyang mapapasama sila sa top 50. Iniisip din niya kung gaano kalayo ang mararating ni Linfang. Parami ng parami ang lumabas. Lumabas ang 51 cultivator. Jun Moshi, napabuntong hininga si Hao Qinglin, sayang. Isang posisyon ang nahihiya. Ngunit tiyak na nasa top 50 si Lang Ye. Kinokontrol ni Lang Ye ang lakas ng mundo. Sa makatuwid, mas mapoprotektahan niya ang kanyang sarili kaysa sa iba. Nasa loob pa siya. 50th, ang top 50 ay nasa loob pa rin. Bulalas ng mga natutuwang nanonood. Kumikislap ang mga ilaw, at may lumitaw. Sumimangot si Hao Qinglin. Tiyak na si Lang Ye. Siya ay ika-50. Sa sandaling iyon, may kakaibang ekspresyon ang mukha ni Lang Ye.
Ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap, tumingin siya sa kastilyo at sinabi. Sino ang taong iyon? Kakaiba. Nakatagpo silang Yen ng kakaiba ngunit napakalakas na cultivator. Ginamit niya ang kanyang cetro para lumabas. Sa sandaling iyon, ang kakaibang cultivator na iyon ay napunta sa parehong landas ni Xian Ren. Tiningnan niya ang numero sa itaas ng kanyang ulo. 68. Medyo mababa siya sa rangkang. At mukhang ordinaryo din ang taong ito. Gayunpaman, hindi pa natatanggal ang ordinaryong tao na iyon, swerte lang ba siya? O malakas ba talaga siya? Ibinuka ni Xian Ren ang kanyang bibig para magsalita, ngunit sa pagkakataong iyon, iniunat ng isang lalaki ang kanyang kamay ngunit hindi umatake. Itinaas niya ang kamay at napakamot sa ulo. Tumiti siya sa simple at tapat na paraan at sinabi, huwag na tayong mag-away. Umalis ka na. Masyadong natigilan si Xian Ren para magsalita. Ang isa ay mas mabilis na nagsalita kaysa sa kanya, ngunit si Xian Ren ay gustong sabihin iyon. Tsaka napakamot ng ulo ang mukhang ordinaryo na iyon at mukhang simple at down to earth. Wala siyang chi, hindi siya mukhang cultivator. Medyo mataba pa siya. Sa totoo lang, ordinaryo lang ang itsura niya dahil hindi siya matangkad at matibay, mataba siya. Siya ay tumingin mabuti bagaman. Tumiti siya, at malinis siya. Pero mukha din siyang bakla. Ang pangalan ko ay Zhou Rongman. Ako ang ika-333 na anak ng Zhou clan. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi sa iyo ang pangalan ko ay gusto kong malaman mo kung sino ang makakatalo sa iyo, ang pangalan ko ay Zhou Rongman. Tumiti si Zhou Rongman. Mukhang naaliw si Xian Ren. Akala niya may katatawanan siya, pero mas nakakatawa si Zhou Rongman. Nagulat si Xian Ren nang makitang may ganoong tao sa loob, hindi niya ito napansin kanina. Ayaw mong umalis, kaya palalayasin kita. Mag-ingat ka. Nakangiting sabi ni Zhou Rongman sa bawat pagngiti niya, may lumalabas na dalawang mapuputing ngipin, parang kuneho. Gumalaw siya, tila mataba at mabagal. Gayunpaman, namangha si Xian Ren dahil dumating si Zhou Rongman sa kanyang harapan sa isang kisap mata. Nagulat si Xian Ren. Kumaway ang kanyang robe, agad niyang pinakawalan si Chi na pumuno sa hangin. Mukha siyang edukadong scholar. Armas. Sabi ni Xian Ren. Napuno ng matalim na chi ang hangin at nag-streak sa kalangitan. Kasabay nito, ang mga ilaw ay bumaril patungo sa kanyang kalaban. Ang bawat sinag ng ilaw ay kasing talas ng espada at naglalabas ng mga huni na may layunin. Galit na galit ang monghe ng Confucianist, mahigpit niyang ipinatupad ang mga prinsipyong natutunan niya sa Holy Scripture. Ang mga tunog ng laslas ay patuloy na kumakalat sa hangin. Ang kanyang liwanag na sinag ay napunit ang damit ni Zhou Rongman, ngunit hindi ito tumagos sa kanyang balat, hanggang sa nabasag pa ang mga ito pagkatapos maabot siya. Nagulat si Xian Ren. Ang kanyang kaaway ay patuloy na nakangiti ng lumanay. Tinawag ni Xian Ren ang kanyang cetro at dahan-daang nawala. Nagulat pa siya. Phew. Nang muling lumitaw si Xian Ren sa Halijing Bato, ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago, at mas masahol pa kaysa kay Lang Ye. Ang boses ng kanyang kalaban ay patuloy na umaalingaw sa kanyang utak, ang pangalan ko ay Zhou Rongman. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi sa iyo ang pangalan ko ay gusto kong malaman mo kung sino ang makakatalo sa iyo, ang pangalan ko ay Zhou Rongman. Naalis na rin si Xian Ren. Ang mga tao mula sa Godly Cloud City ay natigilan. Si Xian Ren ay mula sa Holy Mountain. Hindi pa nga siya nakapasok sa top 30, nasa top 50 na siya. Sino ang nagtanggal kay Xian Ren? Hindi nagtagal, lilito ang nangungunang 30. Sa Labyrinth, mas maraming tao ang nakabangga ni Lin Feng, at naalis ang 2 tao. Nakabangga din niya ang isang napakalakas na cultivator. Yin Jiu, unang guro ng Blue Pale Clouds. Nang mabangga ni Lin Feng si Yin Jiu, nanatiling tahimik silang dalawa. Si Yin Jiu ay mukhang kalmado at nakaayos sa kanyang itim na damit. Gayunpaman, alam ni Lin Feng na ang kanyang pag-aantok na daw ay lubhang mapanganib. Kaya niyang pumatay ng mga tao ng tahimik nang walang nakakapansin. Muntik na niyang mapatay si Qing Fang. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang layunin nang walang kaunting pag-aalinlangan. Gayunpaman, sa parehong oras, nanatili siyang mapagbantay. Delikado ang kaaway na ito. Hindi niya sila mabigyan ng pagkakataon. Hindi rin niya intensyon na pakawalan ang kalaban. Kailangang tanggalin ang isa sa kanila. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng layunin ng sword ang napuno ng hangin. Dahan-daang naglakad si Lin Feng patungo kay Yin Jiu. Bigla siyang nagkaroon ng impresyon na sinusubukang umalis ng kanyang kamalayan sa kanyang katawan. Nakalakad lang siya pasulong dahil may mga pader sa magkabilang gilid ng daanan. May impresyon din siyang may nagtutulak sa kanya na maglakad pasulong. Ito ay isang ilusyon lamang. Pinaikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Desido siya. Ibinalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan. Si Yin Jiu ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, nakatitig kay Lin Feng. Gusto niyang kaladkarin si Lin Feng sa isang ilusyon at patayin siya sa kanyang mundo. Si Lin Feng ay naglabas ng isang nakakatakot na layunin sa kamatayan na lumabas at dinala ang lahat. Isang pattern ng kamatayan ang lumitaw at lumaki sa napakalaking laki. Dahil gusto siyang patayin ng kanyang kaaway, gagawin din ni Lin Feng ang kanyang makakaya para patayin siya. Isang sinaunang at desolated chi ang pumuno sa hangin. Lumitaw ang sky-absorbing strength. Napuno ng kamatayan ang kapaligiran. Tumigil ka, malamig na sabi ni Yin Jiu.
Ang kanyang layunin ay pumatay. Hindi pa siya gumamit ng mga paputok na pag-atake upang labanan. Palagi niyang pinapatulog ang kanyang mga kaaway at pinapatay sila ng tahimik. Isang sinaunang Saint technique kasama ng Death Cosmic Energies at Death Dao, makikita natin kung paano mo balak patayin si kamatayan. Nagpatuloy si Lin Feng ng dahan-daang paglalakad. Napuno ng kamatayan ang kapaligiran sa paligid niya. Apihin, sabi ni Lin Feng, na naging pattern ng kamatayan. Naging madilim ang kapaligiran, napuno ng mapang-ape ang kamatayan at chi. Ang buhay ni Yin Jiu ay kinakain ng kaagnasan, at ang kanyang mukha ay namutla. Inilabas niya ang drowsiness intent. Ang dalawang uri ng layunin ay mapanganib habang sila ay magkakaugnay. Sa sandaling iyon, may naglalakad sa isang landas na patungo sa kanilang tunggalian, at nagsimulang masira ang kanyang sigla. Agad siyang tumalikod at umalis. Parehong ang lakas ng kamatayan at pag-aantok ay naglalaman ng walang kamatayang lakas. Ang buhay ni Yin Jiu at ang kanyang chi ay unti-unting naglaho. Nagsimulang kumalat ang kanyang layunin sa antok. Naninigas ang mukha niya. Isa siyang First Master, paano siya matatalo? Isang ilog ang lumitaw, nagawa sa mga enerhiya ng kamatayan. Damaloy ito patungo sa Yin Jiu na parang baha. Inilabas niya ang layunin ng Dao, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang lakas ng kamatayan na masira ang lakas ng kanyang buhay. Naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang mga talukap, na parabang tuluyan na siyang makakatulog. Ako ay isang unang guro, at ako ay matatanggal. Tumisi si Yin Jiu. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dinurog ang kanyang mga ngipin, dumudugo ang kanyang gilagid. Bakit? Paano ba naman napakalakas niya? Paano siya mawawala? Muling lumitaw si Yin Jiu sa isang haligi sa labas. Ang buong pulutong ay namangha. Sa wakas, isang makapangyarihang cultivator ang naalis. Sino ang nagtanggal sa kanya? Hindi makakasama si Yin Jiu sa top 30. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2189, pagtitiwala ni Zhou Rongman. Sayang hindi natin nakikita ang nangyayari sa loob. Single ng mga tao mula sa Godly Cloud City. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob, sino ang nagtanggal kay Yin Jiu. Siya lang ang nakakaalam. Si Yin Jiu kaya ay nakabangga ng isa pang First Master. Nagtaka sila. Siguro ang cultivator na maaaring gumawa ng nakakatakot na deployment spells. O Chu Chun Kyo, 60 tao ang natanggal. Sa lalong madaling panahon, 70 tao ang maalis, at sa gayon ay makikita natin ang mga cultivator ng nangungunang 30. Inaasahan nilang naisip. Sa wakas ay makikita na nila ang top 30. Sino ang magiging malakas para makatapos sa top 30? Ang isa sa mga unang masters ay naalis na, ang natitirang mga tao ay malamang na napakalakas. Sa sinaunang kastilyo, may nabangga si Lin Feng. Nang makita niya ang kasama, siya ay nagulat. Tumiti ang taong ito, mukha siyang mataba, palakaibigan, at cute pa. Siya ay tila ganap na ordinaryo. Sa gitna ng maraming tao, walang makakapansin sa kanya. Gayunpaman, hindi siya minamaliit ni Lin Feng. Mula sa dami ng mga taong nakatagpo niya, tinansya ni Lin Feng na malapit nang lumitaw ang nangungunang 30, at kung ang taong ito ay nagawang umabot hanggang dito, nangangahulugan ito na siya ay napakalakas. Hindi siya ordinaryo. Ang lalaki ay mukhang simple at tapat habang napakamot ng ulo, mukhang nahihiya at sinabi. Ang pangalan ko ay Zhou Rongman. Ako ang ika-333 na anak ng Zhou clan. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi sa iyo ang aking pangalan ay gusto kong malaman mo kung sino ang malapit nang mag-alis sa iyo, ang pangalan ko ay Zhou Rongman. Umalis ka kung ayaw mong mawalan ng mukha. Nang makita ni Lin Feng ang kanyang ngiti, tumingin siya sa iba ng kakaiba. May impresyon siya na ang taong iyon ay isang weirdo, ngunit isang napakalakas na weirdo. Hindi ako lalabas. Ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Lin Feng. Mukha siyang natuwa. Huwag kang aalis kung ganoon. Ang makakatalo sa iyo ay tinatawag na Zhou Rongman. Sabi ng kalaban niya. Si Rongman ay gumawa ng malalaking hakbang patungo kay Lin Feng. Mataba siya at yumanig ang lupa habang naglalakad. Tumingin si Lin Feng sa kanya, mas nagulat. Pinagsama niya ang lakas ng espada sa kanyang mga kamay at inatake si Zhou Rongman. Gayunpaman, isang matalim at malinaw na tunog ang kumalat sa hangin. Si Lin Feng ay namangha. Ang kapal ng balat. Mabigat ang kanyang depensa. Ang kanyang pisikal na lakas ba ay kasing kahanga-hanga ng kay Feng. Nakatagpo na si Lin Feng ng maraming malalakas na cultivator sa panahon ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Si Chu Chun Kyo ay maaaring gumamit ng sky-absorbing spells, ang Saint Tianhan ay maaaring maakit ang lakas ng kaluluwa ng mga tao, ang reincarnated na Great Deployment Master ay maaaring magbigay ng nakakatakot na deployment spells. Gayunpaman, hindi pa siya nakatagpo ng isang tao na ang pisikal na lakas ay maihahambing sa kanya. Ang pinakamalakas na taong nakalaban niya ay malamang na si Zhu Yi, ang unang ginang ng Green Jade Clouds. Ang lakas ng bituin niya ay maihahambing sa lakas niya. Ngunit ang lalaking ito sa harap niya ay may kahangahangang pisikal na lakas. Pero lalo lang siyang naging determinado na lumaban. Nag-condense siya ng pisikal na lakas at biglang sumuntok sa direksyon ni Zhou Rongman. Itinaas din ni Zhou Rongman ang kanyang kamao at sumuntok sa direksyon ni Lin Feng. Nakangiti pa rin siya. Sa parehong antas ng paglilinang, walang nang ahas gumamit ng pisikal na lakas laban sa kanya.
Nai-imagine na niya ang kanyang sarili na matatalo si Lin Fang. Siya ay isang henyo mula sa sinaunang Zhou clan, pagkatapos ng lahat. Nagsalpukan ng magkabilang kamao ng manlalaban. Naramdaman ni Lin Fang ang pagkibot ng kalamnan ng kanyang mga braso. May impresyon siyang hindi katawan ang nasuntok niya, kundi isang shell. Parang di masira. Isang nakakatakot na malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Mabilis na umatras si Lin Fang. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Ito ang unang pagkakataon sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds na may nakilala siyang taong nagpatakot sa kanya ng ganito. May isang taong may mas mahusay na pisikal na lakas kaysa sa kanya. Si Zhou Rongman ay umatras din ng 2 hakbang. Tiningnan niya ang kanyang kamao at napakamot sa kanyang ulo, bamulong. May problema. Muling itinaas ni Zhou Rongman ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang. Patuloy na sinasabi ng aking pamilya na walang makakalaban sa akin sa pisikal na lakas. Sino ka? Paano mo ako makakalaban sa pisikal na lakas? Mayroon ka rin bang sinaunang espiritu? Ha? Nagulat si Lin Fang. Nagawa niya talagang lumaban, ngunit hindi siya nasisiyahan sa lahat. Halos lumuwa na siya ng dugo. Subukan natin ulit, sabi ni Zhou Rongman. Hindi siya naniwala. Muli siyang gumawa ng malalaking hakbang pasulong. Hindi naman siya mabilis. Gayunpaman, nagpakita siya sa harap ni Lin Fang sa isang kisap mata kahit papaano. May impresyon si Lin Fang na siya ay nag-hallucinate, habang ang pula at gintong mga ilaw ay lumitaw sa paligid ng kamao ni Rongman. Maging ang kanyang chi ay mukhang sinaunang. Sinaunang dugo. Si Lin Fang ay humakbang pasulong at muling itinaas ang kanyang kamao. Mas lalo pa nilang sinuntok ang isa't isa. Nanginginig ang mga pader. Nadulas pa atras si Lin Fang at lumitaw ang mga bakas ng apoy sa ilalim ng kanyang mga paa mula sa alitan. Si Zhou Rongman ay napaatras ng isang hakbang. Umiling siya at muling sumulong. Nagsalubong ang kanilang mga kamao sa ikatlong pagkakataon, kumalat sa hangin ang mga dagandong. Nakakakilabot. Si Lin Fang ay itinulak pa atras ng ilang hakbang. Sumakit ang braso niya at kumukulo ang dugo niya. Napakalaki lang ng pisikal na lakas ng kanyang kalaban. Gusto kong gumamit ng ibang uri ng lakas ngayon. Sabi ni Lin Fang kay Zhou Rongman. Nagiging sabik na siya. Inilabas niya ang sword chi, na nagsimulang umungol ng nakakatakot. Lumitaw ang mga ilaw ng espada sa kanyang kamao. Sige, titigil na rin ako sa panggugulo. Kung hindi, hindi kita matatanggal. Sabi ni Zhou Rongman, na parang naiinis. Muling nagbanggaan ang 2 manlalaban. Ang sword intent ni Lin Fang ay bumangga sa kamao ng kanyang kalaban. Pareho silang mukhang mananakop na bayani. Gayunpaman, may impresyon si Lin Fang na ang balat ng kanyang kalaban ay parang hindi masisira na baluti. Tinitigan siya ni Lin Fang at nagtanong. May dugo kang hayop. Oo, dati kami ang pinakamalakas noong unang panahon. Napakalakas mo, hindi kita aalisin. Binabawi ko ang aking salita. Pero malamang magkikita pa tayo sa next round, tapos gagamitin ko ang buong lakas ko. Mahinahong sabi ni Zhou Rongman. Napaawang ang bibig ni Lin Fang. Ang taong ito ay nagyayabang at nagawang manatiling kalmado, na parang normal lang ang lahat ng ito. Ang pinakamalakas na hayop noong sinaunang panahon. Siguradong nagpapakita siya. Sige. Hindi na ako makapaghintay na makita ang iyong pinakamalakas na pag-atake, dahil ang iyong mga ninuno ay dating pinakamalakas na cultivator sa mundo. Tumiti si Lin Fang. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, kumikislap ang kanyang silweta. Napagtanto ng mga tagamasid na ang kortina sa paligid ng kastilyo ay unti-unti na. Ang huling 30 tao ay dahan-daang muling lumitaw sa larangan ng pananaw ng mga tao. Tapos na ang round. Ang daming nakakita, nakakunot ang noo. Ang nangungunang 30 ay mabubunyag. 22 lalaki, 3 babae. 2 sa kanila ang first ladies sa Continent of the Nine Clouds. Ang ibang babae ay si Jing. Isang first master lang ang natanggal at hindi nakapasok sa top 30. Yung iba nandoon lahat. Ang mga unang masters ay mga simbolo sa kontinente ng siyam na ulap. Laging may first masters sa top 10. Karaniwan, mayroong hindi hihigit sa 3 sa kanila. Iniisip kung ilan sa kanila ang matatapos sa top 10 sa pagkakataong ito. Nagtataka sa isang tao. Hindi madali. Ang taong iyon na may deployment spells, si Chu Chun Qiu, ang nagnanakaw ng mga kaluluwa, ang Buddhist monghe mula sa Holy Mountain, ang mga taong iyon ay mga henyo. Dahil kay Hua Qingfang, hindi sila matatawag na first masters, ngunit hindi naman sila mas mahina kaysa sa kanya. Hindi ka maaaring magkaroon ng 4 na first masters. Iyon ang mga patakaran. Ang unang masters ay napakalakas, ngunit sa bawat pagkakataon, ang ilang mga bagong henyo ay biglang sumulpat sa kontinente ng siyam na ulap. Si Lin Fang iyon, ang pumatay kay Lei Dongtian. Nasa top 30 siya. Malakas talaga siya. Pero sa tingin ko ay hindi niya kayang ipagpatuloy ang pag-angat sa rankings. Sabi ng isang tao. Lahat ng mga taong iyon ay mga henyo, magiging mahirap para kay Lin Fang na magpatuloy sa pagbangon, ayon sa karamihan. Sino yan? Yung mataba. Napaka-ordinaryo niya at nasa top 30 siya. Kakaiba. Tanong ng isang nakatitig kay Zhou Rongman. Hindi ko alam. Mukha talaga siyang ordinaryo. Hindi ko siya napansin kanina. Nakita ko na siya. Nang magsimula ang pag-ikot kasama ang 500 cultivator, ang lalaking iyon ay humiga sa damuhan at natulog lang.
Dalawang tao ang sumalakay sa kanya, ngunit natalo sila laban sa kanya. Ang kanyang mga kalaban ay mukhang napakahina sa kanyang harapan. Sinuntok lang niya ang mga ito at dinurog, saka nagpatuloy sa pagtulog. Naisip ko rin na kakaiba. Ang swerte niya, nasa top 30 siya. Kahit na ang unang master ng Blue Pale Clouds ay hindi nagawang gawin iyon. Sa sandaling iyon, masigla ang kapaligiran sa Godly Cloud City. Pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa mga cultivator ng 30 na nangunguna. Na-curious ang lahat. Nasa top 30 si Brother Lin Feng. Sabi ni Duan Feng, nakangiti. Nakakagulat, top 30 ang natapos niya. Ang swerte niya. Malamig na sabi ni Zhu Shenfeng. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zetian. Nakatitig si Zetian kay Lin Feng. Dahil walang masyadong tao, napansin niya si Lin Feng. May kakaiba siyang impresyon, mukhang pamilyar si Lin Feng. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maglakbay sa ibang bansa kaya nakipag-ugnayan lamang siya sa mga taong mula sa Snow Clan. Pinapraktis siya ng kanyang ina sa paglilinang hanggat kaya niya, na may isang pusong debosyon at walang nakakagambalang mga pag-iisip. Bihira niyang pag-usapan ng tungkol sa kanyang ama. Sa makatuwid, hindi niya maaaring nakita ang taong iyon noon paman. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pamilyar na pakiramdam. Naramdaman ni Lin Feng na may nakatingin sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa malayo, nakatingin kay Zetian. May pamilyar din siyang pakiramdam. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2170, pagtitipon ng mga nakakatakot na cultivator. Ang cute na bata na isip ni Lin Feng. Nagulat siya. Malakas talaga ang itsura niya. Napakabata pa niya at isa na siyang cultivator ng tuktok ng layer ng Zunchi. Kung naging ganoon siya kalakas noon sa maliit na mundo, malamig na ang pawis ng mga tao. Siyempre, naunawaan ni Lin Feng na ang bilis ng paglilinang ng mga tao sa dakilang mundo ay iba. Tumingin si Lin Feng sa binata sa tabi ng bata, ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin. May hawak siyang tasa ng kung ano. Siya ay nagkaroon ng isang pambihirang chi. Siya ay tumingin pambihira malakas. Ang binata ba ang ama ng bata? Muling ibinaling ni Lin Feng ang kanyang ulo. Kahit pamilyar ang pakiramdam niya, hindi niya kayang titigan ang mga taong ganoon, lalo na't kasali siya sa meeting at kailangan niyang maghanda ng mental para sa susunod na round. Parang proud ako at tuwang-tuwa. Medyo nakaka-stress. Sabi ni Zhou Rongman, nakangiti ng malawak. Naalis na sina Lang Ye at si Yan Ren dahil sa kanya, nanigas ang kanilang mga mukha. Galit na galit sila nang makita ang mukha niya, para siyang nahirapan sa pag-ikot, aba. Si Lin Feng ay nagkaroon din ng malamig na pawis. Ang weird talaga ng lalaking ito. Mga bagong ranggo para sa nangungunang 30. Sabi ng manghuhula. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at nagbago ang mga numero sa itaas ng ulo ng mga kalahok. Maraming tao ang naalis, kaya nagbago ang hanay ng mga tao. Gayunpaman, ang hanay ng mga tao na nasa ibaba ng mga ranggo ay hindi nagbago ng malaki, tila. Si Lin Feng ay nasa 76 nang pumasok siya sa kastilyo. Ngayon, walang sinumang nagre-ranggo sa pagitan ng 77 at 100 ang naiwan sa nangungunang 30, kaya ang ranggo ni Lin Feng ay 30 na ngayon. Kilala ni Lin Feng ang nagre-ranggo sa ika-29. Woju. Number 28, nagkataon, ay si Zhou Rongman. Ngunit si Zhou Rongman ay hindi mukhang malungkot na nasa tuktok ng 30. Nakangiti talaga siya in a cute way. Mukha siyang matabang sanggol. Ang nangungunang 10 ay hindi nagbago sa lahat. Wala sa kanila ang naalis sa labyrinth. Tumingin si Lin Feng sa mga nasa tuktok ng rangkang, napailing siya. Lahat sila ay nakakatakot. Hua Qingfeng. Unang guro ng makajos na ulap, siya ay nasa first. Reincarnated Great Deployment Master. Second. Wu Yazi. Unang guro ng Supreme Clouds, ikatlo siya sa pwesto. Yu Qi. Unang guro ni Jade Clouds, ika-4 siya sa pwesto. Chu Chun Kyu. Ika-5. Prinsipe Wu Qi. Unang guro ng Dark Knight, siya ay nasa ika-6 na pwesto. Ni Kang. First Master ng Purple Clouds, ika-7 siya sa pwesto. Kung Mi. Ang Cultivator ng Holy Mountain, siya ay nasa ika-8 na pwesto. Ang ikatlong hayop, ika-9. Jiu Linghuang. Unang guro ng Red Clouds, ika-10 siya sa pwesto. Sui. Unang ginang ng Green Jade Clouds, ika-11. Saint Tianhan. Ika-12. Ye Kang Zuan. First Master ng Bright Clouds, ika-13 siya sa pwesto. Lahat sila ay nakakatakot na mga henyo. Ang mga susunod sa kanila sa rangkang ay pambihira din, ngunit may ilang tao na hindi kilala ni Lin Feng. Halimbawa, ang isa pagkatapos lamang na si Ye Kang Zuan ay pinangalan ng Mara, siya ay isang nakakatakot na asasin mula sa Godly Cloud City. Siya ang pinakamahusay na mamamatay tao sa kanyang henerasyon. Ang reputasyon ni Mara ay hindi maikukumpara kay Lei Dongtian o kay Wang Shi. Siya ay higit, mas malakas kaysa sa alinman sa kanila. Sila ay nabibilang sa iba't ibang mundo. Hindi rin alam ni Lin Feng ang ika-15. Gayunpaman, nakakita siya ng ilang tao mula sa parehong grupo. Siya ay mula sa Purple Clouds, mula sa Jiuyu's Ministry, Ye. Sa kabuuan, ang mga cultivator ng top 30 ang pinakamalakas na tao sa kanilang henerasyon sa kontinente. At ngayon magkasama silang lahat. Wala silang hindi nararapat na reputasyon.
Kahit na ang mga nasa tuktok ng rangkang ay hindi nang ahas na sabihin na ang mga nasa ibaba ng rangkang ay mahina, maliban sa ilang mga tao tulad ni Joe Rongman. Siya ay isang exception, isang weirdo. Sa makatuwid, sa round na iyon, talagang naramdaman ni Lin Feng ang pressure. Ang lahat ng pinakamalakas na emperador ng kontinente ng Siyam na Ulap ay magkasama doon. Ang susunod na round ay katulad ng nakaraang round. Mag-iisang lugar kayong lahat. Siyempre, wala ka sa labyrinth sa pagkakataong ito. Ang lugar ay magiging napakaliit. Maaari mong makita ang anumang labanan. Kung may gustong humamon sa iyo, hindi ka makakatakas. Kailangan mong lumaban. Kaya naman, mas malupit ang round na ito. Titi ng manghuhula. Siyempre, kung gagamit ka ng setro, makakalabas ka. Naturally, ang unang lalabas ay magiging rank 30. Ang pangalawa ay ranggo sa ika-29, at iba pa. Pagkatapos ng round na ito, ang mga rangkang sa pagitan ng ika-11 at ika-30 ay matutukoy. Ang top 10 ay matutukoy pagkatapos ng round na ito. Napailing ang mga tao nang marinig ang manghuhula. Isang maliit na lugar kung saan lahat ay nasa loob. Ang tanging solusyon ay lumaban o maalis. Iyon ay mas malupit kaysa sa nakaraang round. Ang mga cultivator ng nangungunang 10 lilito sa round na ito. Kahit sa Fortune Shrine, ang mga naturang cultivator ay kukunin bilang direktang mga disipulo. Ang mga taong iyon ang magiging pinakamalakas na emperador ng kontinente ng Siyam na Ulap, at ipagmamalaki ang kanilang mga pamilya. Magdadala sila ng napakaraming kaalaman sa mga inapo ng kanilang mga angkan. Siyempre, ito ay magiging lubhang mahirap, pati na rin. Naintindihan naman nilang lahat yon. Alalahanin, isa sa isa lang, hindi ka pwedeng makipagkamay sa iba para apihin ang isang tao. Pagkatapos ng isang labanan, dapat mong bigyan ng tao ng oras na kailangan upang magsunog ng isang joystick upang magpahinga bago sila salakayin. Patuloy ng manghuhula ng mahinahon. Nais niyang maging patas ang mga laban. Kung hindi, kung 29 na cultivator ang nagsanib sanhi upang patayin si Hua Qingfeng, ito ay walang kabuluhan. Phew. Huminga ng malalim ang mga natanggal. Nakatitig ang mga manunood sa 30 malalakas na cultivator. Sino ang magtatapos sa top 10? Sa napakalaking lungsod ng Godly Cloud City, nanatiling tahimik ang mga tao. Nakinig sila sa manghuhula na para bang isa siyang Diyos, tahimik at solemna. Naunawaan nila na magsisimula ang hindi kapanipaniwalang mga labanan. Sige, pumunta na kayo. Sabi ng manghuhula, na kumaway sa kanila. Lumitaw ang isang ilaw na kortina at kumikinang, kumislap ang mga marka. Ang huling 30 cultivator ay tumalon sa larangan ng digmaan. Medyo malaki ang lugar, ngunit may 30 tao, hindi ito gaanong kalakihan. Ang araw sa gabi ay mataas sa langit, isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa balat ng mga cultivator at nagpaalon sa kanilang mga damit. Ang 30 tao ay nakatayo sa iba't ibang lugar. Pagdating nila sa battlefield, tahimik silang lahat. Walang gustong umatake muna. Si Hua Qingfeng ay mukhang may tiwala at kalmado. Tumalikod siya at dahan-daang naglakad patungo sa isang burol. Nakatayo lang siya doon at nanunood. Nauna siya sa pwesto, sino ang maglalakas loob na atakihin siya sa round na ito. Ang mga tao sa labas ng mundo ay nanginginig. Hindi naman siguro kailangang lumaban si Hua Qingfeng, di ba? Muli, ang mga taong nasa ilalim ng ranggo ay malamang na kailangang lumaban. Tumalikod na si Kung Ming at naglakad na rin palayo. Pumunta siya sa isang damuhan at naupo na naka-cross-legged. Para siyang sinaunang Buddha, hindi gumagalaw na parang bundok. Pareho silang taga Holy Mountain, malamang matatapos sila sa top 10. Hindi nila kailangang agaway. Hindi katakataka na sinasabi ng lahat na ang Holy Mountain ay nagsasanay ng mga henyo. Pag-ungol ng karamihan. Ang pangalan ko ay Joe Rongman. Kung gusto mo akong ipaglaban, nandito ako, naghihintay. Nakangiting tawag ni Joe Rongman. Pagkatapos, nagustuhan niya si Kung Ming, lumayo at nakaupo sa lupa habang naka-crossed arms legs din. Nagulat ang mga kalahok. Akala ng lalaking iyon ay katulad siya ni Hua Qingfeng o ano. Siya ay nasa ika-28 na pwesto, at naglakas loob siyang kumilos ng mayabang tulad ni Hua Qingfeng, na unang nagrerango. Ang mga cultivator sa nangungunang 10 mukhang walang malasakit. Naghihintay lang sila, may maglalakas ng loob na atakihin sila. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nakatitig kina Lin Feng, Wu Ju, at Joe Rongman. Ang mga taong iyon ang huling tatlo sa top 30. May mga taong gustong tanggalin muna sila. Mukhang gusto nila akong patayin. Sabi ni Wu Ju, nakangiting pilit at nakatingin kay Lin Feng, na hindi kalayuan sa kanya. Parang ganun na nga. Sabi ni Lin Feng, nagkibit balikat. Hindi naging madali ang pagpunta dito. Ngayon, gusto tayong patayin ng mga tao, nakakainis na. Sabi ni Wu Ju. Ito ay naging mahirap sa ngayon. Sa sandaling iyon, ilang tao ang naglakad patungo kina Lin Feng, Wu Ju, at Joe Rongman. Ang Fifth Beast ay naglalakad patungo kay Lin Feng. Sa mga tao mula sa Dark Knight region, ang Young Beast Masters ay mayroong 3 sa nangungunang 30, iyon ay isang malaking bilang para sa mga taong nagmula sa parehong grupo. Napakalakas nila. Ang Fifth Young Beast Master ay naglakad patungo kay Lin Feng. Ang lumakad patungo kay Wu Ju ay si Tai Chongyang, unang master ng Glow Pale Clouds, na nasa ika-17 na pwesto.